ating Noche Buena. Na sino po dito yung mga hanggang madaling araw gising? Hinintay po yung madaling araw for celebrating Christmas. Wala! So wala. So sino po yung natulog ng maaga? Praise God! Kami rin po, hindi kami maghihintay ng 12 midnight. Kasi after po nitong celebration natin, nakahanda na po kaming lahat. After here, we're gonna have a dinner, early dinner, and we'll all praying together. Then the exchange gift, and then matulog na. It's about spending time na hindi tayo mapapagod, hindi ka mapupuyat. Amen? So, nawa ito pong kultura natin, pag Christmas, meron po tayong kahit service ng gabi ng 24 or umaga ng 25. Kasi nung kultura po natin nakagisnan nating pamumuhay o pananampalataya o paniniwala, ang aga po natin nagigising. Sino po yung nagsisimba ng gabi noon? Pakitaas ang kamay. Ako lang? Lahat. Lahat tayo nagsisimba ng gabi noon. Nagigising tayo ng maaga, pilit nating tapusin yung ilang numero ng simbang gabi. Ito pong umaga na ito to celebrate Christmas ay 7 o'clock. Kinumit ko ng bawat isa. But I'm asking apology po sa mga dumating ng maaga at naghintay po. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos sa inyong pong taus-pusong pagpunta dyan sa simbahan na bagamat na late po tayo ng umpisa, nawa ang biyaya ng Diyos ay lalo mapong umusbong sa bawat isa sa inyo. At kayo pong lahat na nandiyan, alam ko po yung iba gusto rin pong pumunta sa kabilang kadahilanan ay meron po sila mga family gathering sa kanilang mga iba-ibang lugar. But I believe they can join yung tinatawag nating online. Hindi ko alam kung nandiyan ang pamilya ko o tulog pa rin ang pamilya ko. Alam niyo po yung ganung bagay na hindi ko rin po lahat mapipilit kahit kadugo ko pa. Amen? So, the Lord will bless you as you are willing. And accepting Jesus Christ is willingness. And salvation is a gift for those who are willing. So, ang ating pong pag-uusapan ay Pasko. It's all about God and it's all about the love of God. So, God so loved the world that He sent His only one Son. The only one Son, pinadala niya po dito sa lupa, dito po sa mundo. Para nung sa ganun po, lahat tayo ay mapatawad or mapatawad sa ating mga kasalanan. So, ito pong bata na ito, no? Ito pong regalo na ito, para siya po magtubos ng ating mga kasalanan, He become a child. Ang ating Panginoon Diyos ay naging Kristo na tinatawag po nating baby in the manger. Ito po, siya po yung magiging King of the eternity. Kaya nga sabi po niya sa John 3:16, pwede po ba nating sabay-sabay lahat, Tagalog man o English, sabay-sabay po natin kahit magkagulo ang boses natin. For God so loved the world. Sige po. Amen. I'm hearing you. Amen. For God so loved the world, He gave His only one Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have everlasting or eternal life. So si Jesus Christ po dumating as the Son of God. Amen? And God the Son. So ano pong ibig sabihin nito? Ang ating pong Panginoong Hesukristo Jesus, He was fully man and He was fully God. Bakit po? Kasi nagkatawang tao siya. No? Nagkatawang tao po ang Panginoong Hesukristo Jesus. At siya po ang tumubos ng ating mga kasalanan. Siya po yung nagbayad sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng dugo ng Kristo na pinapanampalatayanan natin. Sino po at para kanino po si Kristo Jesus? Para sa ating pong lahat, para sa akin bilang makasalanan, para sa ating pong lahat na makasalanan. Amen?
Inaamin po ba natin na makasalanan po tayo sa harapan ng Diyos? Kaya nga po nandyan tayo eh. Kaya nga po tinanggap natin si Kristo Jesus para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. And that's the reason that we are celebrating Christmas. No? So, sa mata ng Diyos, nung tinanggap natin si Kristo Jesus, tayo po ngayon ay may karapatan na mag-celebrate ng Pasko with joy because we accept the joy, and that is Jesus Christ. Amen? It's because we are celebrating Christmas because of the gift of God about salvation. So ito po yung patungkol sa kaligtasan. Kaya kapatid, magdiwang ka sa Paskong ito. You celebrate, meron ka mang pera o wala, celebrate it with joy, with gladness, with full of smile, dahil meron kang kaligtasang tinanggap sa ating Panginoon Diyos. Amen? You are saved. And that is the best gift na binigay sa iyo at binigay sa akin ng ating Panginoon Diyos. God demonstrate His love by sending His Son. But God also demonstrate His love by sacrificing His Son. Ito po yung pinagkaloob ang baby in the manger, sinacrifice pa rin po yung baby manger nung lumaki siya, napako sa krus para sa ating pong lahat. At tandaan po natin, meron pa rin pong patungong papupuntahan ang pangyayaring ito. So, but God proved His own love for us, that while we were still sinner, Christ died for us. So Romans 5:8 po ang sinabi doon, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin habang tayo pong lahat ay nananatili pa rin pong makasalanan. Habang pong nananatili tayo sa pamumuhay na makasalanan, si Kristo Jesus po ay namatay para sa ating lahat. So sa araw pong ito, nakita natin, ginugunita natin yung baby in the cradle. And now, we celebrate the birth of our Jesus Christ. But we also, tinitingnan din po natin yung cross na nagpapaalala sa atin kung ano po ang ginawa at nangyari sa baby manger na ito. From the cradle, from the birth of our Savior, tinitingnan din po natin yung cross na nagpapaalala sa atin sa kanyang sakripisyo para sa ating pong kaligtasan, para sa ating pong ikakabuti sa pamumuhay. So over the past week, we've been talking, pinag-uusapan po natin yung patungkol sa Advent series na kung saan po yung dahilan na sinasabi natin about waiting o yung paghihintay o yung pag-anticipate. In-anticipate ng baby Savior, at mapapako sa krus, bumalik sa langit. Ngayon, ina-anticipate natin na siya ay darating muli bilang isang hari at hari sa lahat ng hari. Amen? Amen. So, we've seen how Christmas, nakita natin kung paano ang Christmas from Advent 1 in the past 2,000 years ago, na yung mga tao na naghihintay sa isang Messiah, at sa kanilang paghihintay, dahil sila ay naghintay dahil may pinangako na ipaparating yung tagapagligtas. At alam mo yan, at alam niyo yan, at batid niyo yan. So after po ng pangako na ito, na-fulfill po ito after 700 years. At si Kristo Jesus po ay naipanganak. Ang sabi po sa Luke 22 verse 11, huwag po kayong mag-alala, pinipilit ko pong matapos ito ng 10 to 15 minutes para mabawasan na po yung bigat ng mga laman ng bulsa ninyo o ng bag ninyo. Wala? Ako wala rin eh. Hallelujah. And Luke 2:11, sabi niya, today, saglit. In Luke 2:11, ang sabi po, today in the city of David, a Savior was born for you, who is the Messiah, the Lord. So siya po yung Panginoon.
So ito pong verse na ito, na sinasaad po sa atin, si Jesus ay naipanganak para sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, si Jesus naipanganak para sa iyo. Taos-puso niyo pong sabihin yan sa katabi niyo, si Jesus ay naipanganak para sa iyo. Hello? Para yatang maingay. Ang dami ko naririnig. Anyway, tapusin na po natin para makapagpatuloy po kayo. So, si Jesus po ay naipanganak para sa iyo. Si Jesus ay dumating. Dumating ang Pasko. At ngayon, yung pag-iintay natin, natapos na. Dahil yung pangako na Misaya, dumating na. Kaya nagse-celebrate tayo ng Christmas ngayon. So, we are no longer waiting for God to send a Savior. Hindi na po tayo ngayon naghihintay hindi na po tayo naghihintay ngayon ng tagapagligtas. Pasensya na po kayo kung meron po kayo naririnig ng mga ingay dito ng mga anak ko. So, ulitin ko po, hindi na po tayo naghihintay ng darating na tagapagligtas dahil natapos na po. Okay? Ngayon po ay naghihintay tayo sa pagbabalik ng hari para po balikan ang kanyang mga anak. Yung mga anak niyang Kristiyano na namatay, yung mga anak niya na nabubuhay na masasama sa rapture. Yun po ang ating inihintay ngayon. Amen? Yung pagbabalik po ng hari. So, in the same way, na-fulfill po ng ating Panginoon Diyos ang kanyang punang pangako. At yung pangako niya na darating po muli si Kristo Jesus, yun po ang ating pinaniniwalaan ngayon in celebrating the Christmas. Is our Jesus King will be coming back again. So, the first time na si Kristo Jesus ay dumating po siya in the form of a baby. He was wrapped in a swaddling clothes na talagang hindi napakagandang damit. Dumating yung mga shepherd para tingnan siya. You know all those story. Dumating din po yung mga wise men na nagdala ng mga regalo. And there were star in the sky na kung saan po iilan lamang po mga tao na dumating at pinaligiran po yung manger na kung nasaan po ang lugar na ipinanganak si Kristo Jesus. But the next time na darating po si Kristo Jesus, ang Biblia, ang sabi po, that every eye will see. Every knee, okay, gawin po natin ito. Pwede niyo pong pakihawakan ng inyong mga mata. At sabihin niyo, every eye will see. Hawakan po ninyo ang tuhod niyo. Every knee will bow. Ilabas ninyo mga dila ninyo. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Yan po ang magaganap sa muling pagbalik ni Kristo Jesus. Amen? Brothers and sisters, you have the joy right now. And that joy because you have that Savior. And we're hoping the second coming of Christ. Marirecognize siya ng lahat ng mga tao dito sa mundo. Mapa sa langit, mapa sa lupa. Yung glory niya mangingibabaw sa pagbabalik niya, kapatid. Imagine niyo, nangingilabot ako. Imagine niyo kung anong kaingrande ang pagbalik ni Kristo Jesus. Ang lahat ng trompeta ay magtutugtugan. Ang mga anghel na nandiyan kasama niya.
Yung lahat ng namatay na Kristiyano ay babalik kasama niya, mabubuhay silang kasama natin. Kapatid, imagine niyo yun. Hallelujah. And that's why we have a reason to celebrate the Christmas ng ibang dahilan. Kaya yung pong ginagawa ng media na sirain ang ating kaisipan patungkol sa Pasko, kapatid, huwag tayong masama sa daloy ng gawa ng media. So nakukuha po natin, kapatid, kapag dumating si Kristo Jesus, darating po siya, babalik po siya as the King of Kings and as the Lord of Lords. Yun po ang ibig sabihin noon. He will return as the King of Kings and as the Lord of Lords. At sa araw na yon, no? Madidefeat po yung kamatayan ulit. Hello? Matatalo po ulit yung kamatayan. Nung napako si Kristo Jesus at nabuhay siyang muli, tinalo na niya ang gawa ng kalaban. Ngayon, pagdating ni Kristo Jesus sa pagbalik niya, madidipit niya ulit yung kamatayan dahil lahat ng namatay na Kristiyano mabubuhay. Lahat ng nabubuhay na Kristiyano ay hindi mamamatay kundi sila ay mal-rapture at magkikita-kita tayo lahat sa kalawakan. Hallelujah! Yung ayaw nun, bala kayo sa buhay niyo. Tsaka ako na lang i-discuss yung patungkol sa impyerno. Ito, ang araw na ito ay patungkol sa kagalakang tinanggap natin ng kaligtasan. So, that day could be today. Yung araw na yung pagbalik ni Kristo, maaring ngayon, maaring mamaya, maaring mamayang gabi, maaring bukas. Anytime, pwedeng maganap po yung pagbabalik ni Kristo Jesus. Ang tanong, handa ka ba? Kung darating si Kristo ngayong Pasko, ngayong araw na ito, handa ka ba? O pagod na pagod ka sa paghahanda ng Noche Buena, pagod na pagod ka sa pagbabalot ng regalo, pagod na pagod ka sa pagluluto. Ako rin po, mula kanina pang umaga kami ni Sister Beng na malengke, nagluto. Hanggang ngayon, sabi ko, wala pa naman sila, late pa rin sila. Naggumawa pa, anong tawag nun? Nagluto pa ako ng stir fry, ng seafood stir fry. Nakabihis na ako ng ganito, nagluluto pa rin ako. Sabi ko kay Ate Beng, hindi naman ako maamoy ng church eh. So, pagod ba tayo? Of course, may kapaguran. Aminin natin yan. But there is joy na nandyan sa loob mo. Yung hinanda mong pagkain, kapatid, you bless that food and make sure yung kakain ng pagkain na yan ay mapapagpala ng kaligtasang nagmumula sa Diyos. Huwag kang maghahanda para lang magpakitang gilas. Maghanda ka para pakainin sila ng biyaya ng Diyos. Huwag kang magbigay ng regalo o ng pera para magpakitang gilas ka. Magbigay ka ng compassion sa mga tao na sa paligid mo na makilala si Kristo Jesus. So, dumating si Kristo Jesus para sa iyo bilang isang taong makasalanan. Lahat tayo naging makasalanan and we are thankful that God gave His Son at tayo po ay naligtas. Wala pong makakapag-separate sa atin ngayon, kapatid. Madapa ka man ulit, hindi na magagawang mailayo ka ng kalaban sa relasyon mo sa Diyos. Unless na talagang pati ang Holy Spirit ay itakwil mo na. So, wala na pong makakapaghadlang. So, sa bawat isa sa atin, tinanggap mo po si Kristo Jesus, naniwala ka sa kanyang pangalan. Ngayon, anong ginawa mo? Ikaw ay tinuringan niyang bilang isang anak niya. Naging part ka ng kanyang mga anak. That's the good news today. Ano man ang mangyari sa iyo, kapatid, you can simply come to God and confess your sins, ask for forgiveness kung di ka naging faithful sa Kanya sa mga nakaraang buwan,
forgiveness, hindi ka naging tapat sa lahat ng kanyang mga panungkulan sa pamumuhay bilang isang mananampalataya, ask forgiveness. Bago ka lumabas mamaya, ask forgiveness. And so that you will have that complete joy and that fullness of joy sa buhay mo. Your life can be forever changed. Yung buhay mo ay magiging bago, kapatid, as long as you continue believing in God na hindi mo siya kinakalimutan. So, why I'm sharing this word of Romans 10:9 says, if you confess with your mouth that is Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ulitin ko po, bago po ako magtapos sa panalangin, hindi ko alam kung nandyan pa po yung manggigitara, hindi ko po alam kung nandyan po yung worship leader. Kung wala po yung worship leader, nandyan naman si Sister Alma, Sister Bilma. I believe meron siyang tapang, hahawakan ng mikropono at humawit. Hallelujah! Isang milagro yan, Sister Bilma. Ulitin ko po, Romans 10:9. We can do better next year. Amen? We can do better next year in celebrating Christmas in the church. Hallelujah! Alam niyo po, excited po ako sa darating na next year kasi hindi na ako makakatulog kasi dami ko pong ginagawang mga series sa church at maging po yung ating fundraising talagang nandiyan na. Because gusto ko na pong makita, maitayo yung sanctuaryo na pinapangarap po natin at binigay po sa atin ng ating Panginoon. Ulitin ko po, Romans 10 verse 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Hallelujah. Amen? Kinumpisal po ninyo noon sa inyong mga bibig, kapatid. Hindi niyo po ba nararamdaman? God is with us. God is with us. He's in the midst of us. Ako lang mag-isa dito, nandun sila, nagbibihis, nakikinig pa rin, pero nangingilabot ako because of the presence of God. Because we confess to Jesus Christ that He is Lord at naniwala tayo sa ating mga puso na Siya ay muling nabuhay para kanino? Muli siya nabuhay noong namatay siya para sa ikaliligtas po natin. So, nandyan po si Kristo Jesus for the Christmas. Para iligtas po yung mga imperfectong tao. Para iligtas ka na hindi ka naman perfect. Ako rin, niligtas ako ng Diyos kasi hindi naman ako perfect. You're not perfect, brothers and sisters. Yung iba, na-late man kanina. You're not perfect. Okay? Kaya nga sabi ko, we can do better next year. We're not perfect. But don't worry. Ang sarap naman sabihin, pwede mo naman i-confess, Panginoon, sorry, yung commitment ko, na-late ako. Dumating ako 7:35 na. Dumating ako, mag-8 na, matatapos na si Pastor. Doesn't matter. What matter right now, hallelujah! May nakita ko dumating. Praise God! Nakahabol. Amen? No, it doesn't matter anumang oras ka dumating. Wala man tayong kompletong worship team. It doesn't matter as long as we feel the love of God today, brothers and sisters. And I hope you will leave this place, the church, with joy and gladness, with a beautiful smile. Kahit wala ka mang matanggap na pera. Amen? Can we all stand together and let's all pray again? We will confess again, no? Ikukumpisal natin ulit na talagang idideklara natin na ang buhay natin ay kay Kristo Jesus lamang. Ang sarap umpisaan ng New Year, kapatid, as we celebrate the Christmas. Thank you, Brian. Thank you, JD. Nakahabol si JD. Thank you, Vines. Sino yung nag-lead ng worship kanina? Hallelujah.
Let's sing one song. Hindi ko alam kung maririnig nyo ko mamaya. Maririnig nyo naman siguro ako mamaya. Let's sing one song. Meron ba kayong inhandang Christmas song, kapatid? Ram papam pam. Meron kayong anyway. Bago man natin tapusin to at bago man tayo maghiwa-hiwalay mamaya, gusto ko lang ikumpisal natin ulit at gawin natin yung Romans 10 verse 9. Sabi nga po, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be